Magandang araw. Ah, Muli, ito si Mike Anyayahan. Ah, it's been a while um, since I last posted uh, a video, mga 8 months na siguro, no, nakakaraan. Pasensya na sa mga mangilan-ngilan na subscribers na aktibong naka-follow. Ah, at maraming salamat din, no? Kahit mangilan-ngilan na may nagka-follow. So I really appreciate, no? At may mga request din na sana mag-upload ako. So may mga naniniwala pa rin, no? ah, sa kahalagahan ng pilosopiya. At from there, no? Kasi nagkaroon din ako ng ng matagal din na pagmumuni-muni. At at dahil doon nagkaroon din ako ng no, ng mga realization na meron akong dapat na no, na baguhin or i-improve, no, based upon the needs or uh, request ng mga no, ng mga ah, naniniwala din sa filosofiya na ipinopropagate ko sa YouTube. So, uh, I started this channel uh, with the goal of teaching Stoicism. So, hindi naman nagbabago yun, no? Uh, I'm Stoic, and siguro sabihin mo lang hindi naman ako talagang 100% Stoic, no? Let's say 80%, no? May mga blend tayo ng no, na iba't ibang mga filosofiya rin tulad ng Taoist philosophy, Epicurean philosophy. Humahango tayo ng mga magagandang filosofiya rin sa mga ah, ibang source tulad ni Aristotle, logic niya, at ang ah, idealism ni Plato, at materialism ni Epicurus, ah, at yung balance ng no, ng filosofiya ni Lao Tzu, no? Or philosophy of balance, no? Or yung yin yang, no? And so on and so forth, no? So maybe 80% or 70% Stoic, no? So, hindi man ako fundamentalist na Stoic. Ganun pa man, hindi nagbabago yung aking pananaw, at hindi nagbabago yung goal ko na makapag no, na iituro ito sa madlang people, no, sa mga Pinoy, sa pamamagitan ng wikang Tagalog, no. Pero sa ibang paraan siguro ito or sa ibang level na siguro. So itong channel na 'to ay ah, naka-narrow down kasi sa Stoicism. So I decided na palawigin pa ang pagtuturo ko sa channel na ito, na hindi lang no, naka-focus sa Stoicism. Hindi lang sa Stoicism, hindi lang sa ethics, kundi sa philosophy in general. At don't worry, no, dun sa mga no, sa mga advocate ng Stoicism dito, no. So, i-consider nyo na rin ito na ah, isang pagkakataon para i-tackle yung iba't ibang areas of philosophy tulad ng ah, philosophy of nature, philosophy of religion, philosophy of the mind or psychology, social philosophy, political philosophy. So, marami tayong mga no, mga itatouch na areas
na hindi ethics, 'no. Pero doon niyo makikita how a Stoic, deals with philosophical issues. For example, kasi ganito gaya ng tinuro ko nung mga nakaraang mga taon, ang Stoicism ay hindi lang ethics, 'no. Isang body lang din ng Stoicism 'yan, 'no. Meron ding philosophy of mind ang Stoicism sa pamamagitan ng pagturo ng logic, 'no, ng metaphysics, 'no. Meron ding ano, 'no, area ang Stoicism na kung tawagin ay cosmology. So, meron ding ano, pananaw ang mga Stoic tungkol sa cosmology, 'no. Cosmology ibig sabihin, science, astronomy, or philosophy of nature minsan kung ano, kung tawagin ng ibang mga Stoic. So, gano'n. Um, pero mas malawak pa ngayon, sa makabagong panahon, hindi lang 'yan ang mga bodies of knowledge. So, nandiyan yung, iba't ibang larangan nga, social philosophy, political philosophy, ah, ano pa ba, actually 'yan ang pinakaano, pinakasikat, or popular, 'no. Social philosophy, political philosophy, tsaka yung philosophy of religion. So mas madugo sa philosophy of religion. So ngayon, gusto kong sa mga advocate ng Stoicism, gusto kong makita nyo kung papaano rin mag-isip ang isang Stoic pagdating doon sa ano, 'no, sa philosophy of religion or sa usaping relihiyon. Kung papaano naniniwala o hindi naniniwala sa Diyos ang isang Stoic. Kasi sa ngayon, 'no, sa makabagong panahon, ah, may mga Stoic na talagang napaka-religious, may Stoic na atheist, 'no. At, gano'n ka-tolerant din ang mga Stoic pagdating sa ganyan. Ah, example si, Massimo Pigliucci. So, talagang self-proclaimed atheist siya, ah, kahit na Stoic siya, 'no. So, pero alam naman natin, na si Marcus Aurelius ay may Diyos at sa ibang mga Stoic pa, 'no. But anyway, ah, so itong channel na 'to ay nakaano, 'no, ay ide-dedicate ko ngayon sa pag-aaral ng philosophy in general, 'no, as, requested by some active, followers, 'no. At, yun nga na-realize ko very, para bang important, lalong-lalo na ngayon na nagiging makapangyarihan ng AI, 'no. Imagine ninyo, 'no, sa YouTube, 'no, may nagtuturo may mga Stoic channel or channel of, about Stoicism, pero puro AI yung nagtuturo at, mali-mali yung mga tinuturo tungkol sa Stoicism. Pero sila yung nagkalat, 'no, hindi hindi yung channel ko. So, hindi ko alam kung papaano ano, 'no, papaanong gagawin ng YouTube diyan. Um, so ngayon, lahat na, 'no, pinasok na ng AI, pati teaching, 'no. So, ano pang hindi pinapasok ng AI? Ah, ngayon, ang hindi kayang pasukin ng AI ay yung ano, 'no, yung judgment, 'no, human judgment. At 'yan ay ano, 'no, ay, ah, natatago sa ano, 'no, sa pamamagitan ng pagpapairal ng kapangyarihan ng pilosopiya. So, magaling ang AI pagdating sa pagbibigay ng information about philosophy. Pero aminado siya na hindi niya kayang mag-philosophize. Magkaiba 'yon, 'no. So, puwede niyang ibigay sa atin ang kabuuang detalye
ng biography ng matatandang pilosopo, ang kabuuang, impormasyon o kung papaano ipaintindi yung laman ng mga sinulat ng mga sinaunang pilosoper 'no. Pero hindi niya kayang ano 'yan, hindi niya kayang i-critique o gumawa ng polemic o magkomentaryo gamit ang critical thinking or logic 'no, human logic. I mean, kasi gumagamit din ng logic ang ano, pero mathematical logic, ang AI. Pero yung lohika ng tao na paano iba-brand ng tao kung maganda o pangit ang isang bagay o kung tama o mali ang isang bagay or i-ascertain kung ito ay truth or lies. So, yung human judgment, yung randomness natin bilang tao, yan yung hindi mapapasok ng philosophy, ng ano, ng AI, pero sakop ng pilosopiya. So, kung ito ang paiigtingin natin, maiaangat natin ang ating pagkatao lampas sa pag-angat ng AI. So ngayon, panahon na para iangat naman natin ang sarili natin. Hindi puro ang teknolohiya, hindi puro ang material condition, hindi puro ang mga externals or mga bagay na nasa labas ng katawan natin. Panahon naman na yung sarili natin bilang tao ang iangat natin sa pamamagitan ng ano, no, pagbabalik sa pag-aaral ng pilosopiya. At ang pag-aaral ng pilosopiya ay hindi lang para sa mga kukuha ng law na ginagawa lang preparatory law ang philosophy, hindi lang para sa mga mahihilig sa pilosopiya. Ito ay dapat prerequisite bilang ano, no, bilang tao. Na dapat pwede nating sabihin na hindi ka tao kung hindi ka nag-aral ng pilosopiya eh. Kasi bahagi dapat ng pagkatao natin ito. Kahit sino, no, regardless of ano, no, of status, gender, educational background, or IQ level, lahat pwedeng mag-aral ng philosophy. Ano man ang edad mo, no? Ah, kung mas bata ka, walang problema. At kung may edad ka na, it's never too late. No? Kaya ang pag-aaral ng pilosopiya, nagsisimula yan ah, sa edad na kung saan kaya mo na umintindi hanggang hanggang sa nabubuhay ka pa at nakakaintindi ka pa. So ganoon. Walang katapusan ng pag-aaral ng pilosopiya. So kaya gusto kong i-dedicate ang channel na ito dahil tayo lang yata dito sa Pilipinas, no? Hindi ko alam sa ibang bansa na hindi western, no? Ah, ang ano, no, walang ano, no, walang ah, emphasis sa philosophy, no? Ang emphasis natin dito, ng pag-aaral dito ay puro mga practical, no? Ah, halimbawa, engineering, law, etc. No? Ah, bilib nga ako no sa UK, no? Talagang ang mga tao mahilig sa philosophy. Sa Europe at China konti, no? Konti kaya lang iba andun pa rin yung ano no, yung Eastern philosophy talaga. Favorite nila no? Like Confucian philosophy. Ah, so ayan, South Korea, pero I don't know sa iba. Sa mga Muslim countries, no? Mga Islamic countries,
'yun may mga religious philosophy, ah, na inaaral sila 'no. Pero sa atin ayan, siguro nata-touch ang philosophy 'pag sa usapin ng relihiyon at, pulitika, 'no. Pero gano'n pa man, napaka-narrow pa rin. Halimbawa 'no, pagdating sa relihiyon 'no, parang bawal pag-usapan yung atheism, 'no, parang taboo, 'di ba? Sa usapin ng politics 'no, parang taboo rin na pag-usapan ng socialism, communism, ah, anarchism at ibang ism 'no. So, paano nga naman tayo magkakaroon ng ano 'no, ng malayang talakayan sa pilosopiya kung ang mga bagay na ito ay parang may ano tayo, may, allergic tayo 'no, or baka naman kaya hindi tayo nakakapag-aral ng pilosopiya kasi or hindi, baka naman kaya tayo allergic ay kulang tayo sa pag-aaral ng pilosopiya. So 'yun. So, kailangan nating paunlarin ang ating pagkatao, hindi lang ang ating individual na pagkatao kundi social being natin. So that's why 'no, ah, so yung channel na 'to, hindi lang nakatuon sa stoicism or sa individual kundi, ah, tayong lahat, society in general. So, pero andidiyan pa rin yung pagdidisiplina sa sarili, sa paghuhulma ng tamang attitude. Kasi kahit sabihin mong ang philosophy ay tumutukoy sa iba't ibang, ah, katawan or iba't ibang larangan 'no, philosophy is still a way of life. So, kaya kahit na meron tayong science 'no, na dati ay philosophy of nature, ah, i-ano pag-uusapan natin 'yan gamit ang pilosopiya at sa at yung pilosopiya ang magga-guide sa atin kung papaano tayo mabubuhay sa ano 'no, sa katotohanan na ibinibigay sa atin ng siyensya 'no. Oo, so ngayon, ah, sa psychology halimbawa 'no, dati walang psychology, philosophy of the mind 'no. So papaano natin iintindihin yung takbo ng utak ng isang tao, kung hindi natin alam yung tamang attitude para intindihin yun 'no. Hmm, basta basta naging judgemental na lang tayo, hindi dapat tayo maging judgemental sa pag-aaral ng psychology 'no. So gano'n yung tinutukoy ko. So meron tayong ano nito ide-develop na tamang attitude. So dahil sa pag-aaral ng philosophy, hindi tayo magtuturo ng impormasyon. Ang ituturo natin dito ay kung papaano natin iproseso ang impormasyon 'no. Ah, it's it's not what to think, but how we think of what to think. Oh, na-gets niyo ba 'no? Ah, yung pag-aaral ng philosophy ay hindi tungkol sa buhay ni ano, buhay ni Socrates or buhay ni Karl Marx. Hindi tungkol ito sa sa nihilism ni Nietzsche, hindi ito tungkol sa ano, ito ay ito ay tungkol sa kung papaano natin iintindihin o ipoproseso ang mga sinasabi nila. So which means dapat marunong tayong mag-critique, or kaya nating yakapin or tanggapin yung sinasabi o iba't ibang opinyon ng mga iba't ibang philosophers at pag-aralan ito
with a grain of salt or ng may konting doubt, 'di ba? At hindi naman tayo puro doubt lang. Dapat meron din balanse rin, dapat meron din tayong certainty, 'no? So, yung halimbawa, yung mga, ah, halimbawa wala kang tiwala sa paligid mo, 'no? Baka mamaya may magnanakaw, 'no? So, maganda yung nag-iingat, 'no? So, kasi kung nagtitiwala ka basta-basta mapapahamak ka. Pero kung hindi ka basta-basta nagtitiwala, so maliligtas mo yung sarili mo. So, andiyan diyan yung bago ka matulog, ila-lock mo yung pinto, 'di ba? Hindi mo lang ila-lock, minsan do-double lock mo pa. Siguraduhin mo yung mga bintana mo matibay, pinto matibay, lahat. Parang napaparanoid ka na. Ngayon, paano ka magiging at peace? Siyempre dapat may konti ka ring tiwala. Tiwala sa pinto mo, tiwala dun sa bintana mo, 'no? Or tiwala sa taong nagsabi sa'yo na dapat ganun ang gawin mo. So, otherwise is wala. So, extreme. So, kaya yung balance, 'no, nandoon. At tatanungin sa akin may magtatanong sa akin, "Papaano yung balanse, sir? Ano yung mas marami, yung doubt o yung certainty, sir?" Yun yung philosophy. Yun yung itatakda mo, hindi ako. So, may context yan at depende rin yan. Yun yung art dun, eh, 'no? At speaking of art, yan din yung hindi kayang pasukin ng AI, 'no? Pero bahagi ng philosophy. So, yung pag-aaral ng aesthetic. So, lahat yan ta-touch natin. So, anyways, 'no, I'm back at, 'pag may mga tanong lang ay, ah, comment lang kayo or request ng topic, 'no? At, mahirap ano, 'no, mahirap i-discuss ang philosophy na sa sistemang ginagawa sa eskuwelahan dahil kahit ako marami akong question sa paraan ng eskuwelahan sa pagtuturo ng philosophy, 'no. So, dito sa channel na 'to hindi natin tuturo ang philosophy sa academic na paraan. Ituturo natin ang philosophy sa pamamaraan ng mga sinaunang pilosopo, 'no. Sa paraan nila Socrates, 'no, sa paraan nila, ah, anong tawag dito, ah, ng mga Stoics. Sa kalsada sila nag-aaral, eh, sa sa may aisle, I mean sa may, painted porch, 'no, kaya nga sa Stoa, 'no, sa Stoa Poikile, 'no. Hindi talaga sa loob ng classroom, 'no, parang sa mga tambayan, 'no. So gano'n, parang napaka-informal. So kasi way of life nila yung philosophy, 'no. Si ano, sa palengke si Socrates, 'no, ah libre pa nga niyang tinuturo ang philosophy. At sa pagtuturo niya, hindi siya yung salita ng salita, pinapasalita niya yung mga nakakasalubong niyang kabataan. So, gano'n. Hindi tayo magtuturo ng para bang, "Uy, biography ng philosopher. Oh, eto yung dogma niya." Lahat ng mga dogma, hindi tayo magtuturo ng dogmatismo, 'no? Lahat 'yan available na sa internet. Puwede kayong mag-download ng mga materials na 'yan, 'no, digital copies, 'no, para maintindihan niyo yung pilosopiya ng iba't ibang mga pilosopo noon, 'no. At kung di niyo maintindihan, yun, puwede kayong magtanong dito. Ah, Ngayon sa mga topic na di-discuss natin dito, tayo ay puro thematic, 'no. Thematic means, topic based, at ita-touch natin kung sino ang mga ano, 'no, mga may contribution sa topic na yun, 'no. At, ah kung iki-critique natin or kung, ah, ike-claim natin as or I mean i-aano natin i ipag iko-consider natin as para bang, ah, worthwhile, parang gano'n. So depende 'no, depende sa magiging theme or topic natin. So let's say, ah, ngayon ang pinag-uusapan natin ay,
isang, political system 'no. So, nandiyan yung mga philosophy ni Karl Marx, nandiyan ang philosophy nila nila anong tawag dito, nila nila Proudhon, nila, anong tawag dito, philosophy nila, marami pa, eh, actually ang dami nila, eh. Pagdating sa mga system, eh. Sila Auguste Comte, sila Durkheim, sila ang dami, 'no, ang daming mga social system, political system, 'no. Ah, so gano'n, ah, meron tayong mga mga pag-uusapan do'n na, ah, pros and cons sa bawat isa. Ah, then it's for you to ano 'no, to digest. Ah, ano ba ang ano, ang tamang political system. Hindi ako ano 'no, hindi ako magsasabi na ito ang tama 'no, dogmatismo 'yun 'no. Kayo ang bahala, pero ilalatag ko lang yung impormasyon at ipapakita ko sa inyo kung papaano iproseso o inaaral ang mga ito gamit ang malayang kaisipan. So, ang importante dito ay yung mindset, yung attitude, at yun yung ano, yun yung pinaka, ah, pilosopiya na dapat niyong matutunan dito. At, siyempre yan ay made-develop niyo sa pagpa-practice ng stoicism. So yung disiplina sa mind setting 'no, sa pagbalanse, sa pagkontrol sa sarili, ayan. Okay, so what else? Yun lang, um, ah, magiging random lang din tayo rito, hindi masyadong structured para maka-ano tayo rito, maka-adapt tayo sa pressing needs ng panahon 'no. Ah, kung ano yung mga napapanahon ng mga ano 'no, ng mga topic tatalakayin natin dito. Ah, pero I suggest, ah, mag self-study kayo ng philosophy, mas makabubuti yon para mas mapapabilis yung pag-aaral niyo. Then kung hindi niyo maintindihan or may tanong kayo, papaano ano ba ito, papaano aralin ito, then pag-usapan natin dito. O baka makatulong ako 'no. So, muli 'no, hanggang sa susunod na episode, ah, maraming salamat sa inyo at, kita-kits ulit tayo. May the force be with you.